Itong nangyaring impeachment or yung dalawang impeachment na actually, 2025 at saka ngayon 2026. Ngayon balikan natin yung mga nangyari, paano ba ito nagsimula? Pwede niyo po bang isa-isahin, madam, kung saan nagsimula ito and then ano yung progression? Oo, sige. Maraming salamat sa pagkakataon. No? Unahin ko, pag-usapan natin yung confidential funds. Dahil doon na pinaiikot ng mga members ng House of Representatives yung kanilang impeachment ko sa akin. At meron kasing mga miyembro ng House of Representatives nagsasabi na tapos na sana ito kung sumagot lang siya sa amin noon. Tapos na sana ito kung nagsalita lang siya noon. Pero hindi kasi makatotohanan yung sinasabi nila na hindi ako sumagot. Kasi kung maalala ninyo, noong nagbukas sila ng hearings in aid of legislation sa Committee on Governance ng House of Representatives, makikita nyo doon, noong unang-unang hearing, nandoon ako. Para sumagot, nagbigay ako ng opening speech. Sinabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Tapos, ginawa nilang malaking issue yung hindi ko pag-oath. Hindi malaking issue yon dahil nakalagay sa rules nila at binasa ko pa ulit-ulit yung rules ng House of Representatives. Kinonsulta ko pa ang isang abogado, dalawa kami nag-usap. Sabi ko, nakalagay dito, witness lang ang mag-oath. Ang resource persons ay hindi kailangan mag-oath. Pwede kang mag-cooperate, pwede kang sumagot, pwede kang magsalita, pero hindi mo kailangan mag-oath. So yun yung pinaglalaban ko doon. Kasi may rules kayo, sundin naman natin kung ano yung rules ng House of Representatives. Pero gusto talaga nila mag-oath ako, umupo ako doon, at kahit ni isang tanong, wala silang ibinigay sa akin. Napapansin ko na lahat ng tanong nila doon na sa ibang resource persons. So nagpaalam ako kasi sinasayang nila yung oras ko doon . So nagpaalam ako sa chairperson ng Committee on Good Governance. At sinabi ko, alis na ako. Maayos naman siyang nagsabi na, okay, sige, alis ka na. Ni-release niya ako, pinaalis niya ako, nagpaalam ako maayos. Kung yung pangalawa, kung maalala ninyo, pangalawang pagpunta ko doon, ay nandoon ako para umappear ulit sa kanilang hearing. At umupo ako doon at sinamahan ko yung mga Office of the Vice President personnel na nagdesisyon na pumunta sa hearings. Tapos, syempre, walang dumidepensa doon sa mga kasamahan ko sa OVP. Ang nangyayari kasi kapag ordinaryo ka na empleyado ng gobyerno o ordinaryo ka na mamamayan, hindi ka pwedeng magsalita doon na ikaw yung tama. Lagi yung congressman yung tama at hindi ka na pwede magsalita kapag sinabi nilang hindi ka na pwede magsalita. So sinabi ko sa kanila na walang dumidepensa sa Office of the Vice President. So hinamon nila ako. Sabi nila, o sige, pagsalitain ka namin kapag nag-oath ka. So nag-oath ako. Noong nag-oath ako, pinaupo nila ako balik, tapos wala na naman silang tanong. Kahit isang tanong. Noong nag-collapse na yung isang kasamahan namin, si Acosta, doon ako nagpaalam ulit. Sabi ko, alis na ako. Kasi kailangan ko puntahan sa hospital yung kasama ko. Pumayag naman sila na umalis ako, na wala silang kahit isang tanong. Ang totoo niyan, wala silang maitanong sa akin kasi hindi handa yung script nila sa mga tanong. Kung makikita nyo sa mga hearings nila, may binabasa yan sila na script. At yung script na yon, gawa yon ng abogado. Kasi nga, isa siyang fishing expedition for evidence. Naghahanap sila ng kung ano yung pwede nilang gawing ebidensya. Kaya sila nagbabasa. Kapag wala doon, hindi nila masabi. Kasi lahat yan, nakikita nyo, binabasa lang nila. Base sa kung ano yung sinabi ng abogado na itanong ninyo. Kasi ito yung kailangan namin na ebidensya. Na ito din yung sinasabi ko lagi sa lahat ng abogado. Hindi ka pwedeng magbukas ng in aid of legislation, tapos gagamitin mo yung kapangyarihan ng committee na yon para ka kumuha ng ebidensya at sasabihin mo, ay, ito yung kamalian. Nakikita na namin. Hindi pwede yun. So, yun yung sinasabi ko na, na hindi totoo, na hindi ako pumunta, hindi ako sumagot, nandun ako 2 beses, wala ni isang tanong sa akin. Kasi,
hindi sila handa na magtanong sa akin. Wala ako sa script na binabasa nila. Pangalawa, kahit pa man na alam ko na fishing expedition yon ng ebidensya, nandun pa rin ako. Umupo pa rin ako, nagpakita pa rin ako sa kanila para makita ng taong bayan na pumunta ang Vice President. Pero kasi, mahaba yung timeline ng mga pangyayari para ko masabi sa inyo at para maipakita ko sa inyo kung paano nila dinevelop yung impeachment at yung mga sinasabi nilang ebidensya nila. So kung okay lang sa inyo, simulan ko siya sa May 11, 2023. Ito yung pinakaunang binanggit ng Makabayan Bloc ang confidential funds. Sabi nila, kapag daw ako ay naging NTF-LCAC Vice Chair, ay makakahawak daw ako or makakakontrol daw ako ng mas marami pang confidential funds. So, as early as May 11, 2023, nakikita nyo may script na sila. Bakit ba ayaw ako ng Makabayan? So, explain ko lang sa inyo. Kasi sa trabaho ko doon sa Davao City bilang mayor noon, yung programa namin na Peace 911, yung programa na nagtapos sa insurhensiya doon sa Paquibato District ng Davao City, tinarget talaga namin yung mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya na meron silang linked sa CPP, NPA, NDF. At ito yung Makabayan Bloc. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga Makabayan Bloc, na galing sa kanila papunta sa NPA. Minsan nga, marami ang nagsasabi, yung mga dating rebelde, na-recruit sila galing doon sa Makabayan Bloc ng mga party list groups. So sumunod nun ay August 8, 2023. Sinabi na ni Franz Castro, sabi niya, OVP's 500 million in confidential funds should be realigned to PCG. So nung sinabi niya yon, napaisip ako, sabi ko, ang Makabayan Bloc, friendly sila sa administration. 'Di ba? Hindi naman sila Makabayan Bloc, wala sa kanila yung prinsipyo ngayon ng korupsyon ng administration eh. Hindi nila nilalabanan 'yon. So nung nakita ko na nagsalita si Franz Castro kontra sa isang cabinet secretary, sa isang kaalyado ng administrasyon, naisip ko, may go signal ito na kalabanin niya yung dalawang opisina. So, merong nagsabi sa kanya na okay lang atakihin mo yung cabinet secretary namin at yung kaalyado namin. So, doon ko unang nakita, sabi ko, papakialaman nila yung budget. Sumunod noon, noong August 24, 2023, makikita ninyo sa timeline, nagsabi na sila, kailangan investigahan yung 125 million na confidential funds. Sumunod noon, August 25, one day after, sinabi nila, may impeachment complaint kami kay Inday Sara sa confidential funds. Sumunod noon, August 26, 2023, sinabi ni Franz Castro, premature yung impeachment complaint. Kasi, babalik tayo, walang ebidensya ng pagkakamali. Walang ebidensya ng korupsyon. Wala silang makitang mali sa paggamit ng pera. Sumunod noon, August 29, 2023, Makabayan Bloc vows to question Sara Duterte over confidential fund use. So makita mo na dito, naghahanda sila para sa budget hearing at yung mga tanong nila doon. Pagkatapos nito, makikita nyo, September 4, 2023, Makabayan Bloc, why 2.3 billion ang budget? Bakit daw 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President? Nung nag-appear si Franz Castro sa hearing ng Commission on Audit, sumunod na araw nun, September, or a few days after, September 14, lumabas yung unang-unang Audit Observation Memorandum sa confidential funds ng Office of the Vice President. So makita mo yung timeline. Binuksan nila yung usapan ng confidential funds. Pagkatapos, kinestyon nila bakit may confidential funds. Ngayon, dahil sabi niya, still premature. Nagsalita sila sa hearing ng COA at
yung COA naman nagbigay ng AOM. Ito muna ma'am, question muna tayo. Doon muna tayo sa first part. Kasi tila, lahat ng galaw ng impeachment ay from Makabayan Bloc or from this left-leaning Congress or representatives. Pero may part din kasi na lumabas na picture na si Romualdez nakikipag-meeting sa kanila. Do you think na doon meron partisipasyon si Romualdez at inutusan sila? Oo. Totoo yan. Kasi makukuha mo yan sa sinabi, sa privilege speech ni Senator Francis Escudero na si Martin Romualdez ang mastermind ng lahat. Kung maalala ninyo, noong nakaraang taon, September 29, 2025, nagsalita si Senator Escudero at sinabi niya yon. At tama ka, kasi pagkatapos nung AOM ng COA sa OVP, September 14 yon, nagsalita na si Stella Kimbo. Dito nanggagaling yung narrative na inubos ng 11 days. Si Stella Kimbo na yon, hindi na ito kaparte ng Makabayan Bloc. Kaparte na ito ng grupo ni Martin Romualdez. Ayan na yung let's stick to the plan. Yan na yun. Yung let's stick to the plan, yun yung kulang pa yung kulang pa yung kanilang ebidensya. So ang ginawa nila, tatanungin natin sa budget hearing yung confidential funds. Na sinasabi naman namin na kung maaalala nyo, mag-isa akong pumunta doon, hindi ko pinasama yung mga tiga Office of the Vice President. Kasi may nagsabi na sa akin galing sa House of Representatives. Sabi niya, mapapahiya yung opisina ninyo. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko sa mga kasamahan ko sa OVP, sabi ko, papahiyain tayo So sabi ko, wag na kayong pumunta. Kasi mga ordinaryong empleyado ito, hindi naman itong mga politiko, wala silang power at all. Tapos aatakihin sila, syempre, ng publiko, di ba? Kahit hindi totoo yung mga akusasyon. So sinasabi ko doon sa budget hearing, wala kaming request ng confidential funds. Pero bakit kayo nagtatanong tungkol sa confidential funds? Dalawang tanong lang doon ang hindi confidential funds. Lahat yon puro confidential funds na wala naman sa budget proposal ang confidential funds. So, makikita mo, nagsalita na si Kimbo. Dito nanggaling ang narrative na, inubos ang pera, nilustay ang pera ng 11 araw, 11 days. So, dyan nagsimula yon. Tapos, sumunod na yung September 25, 2023. Yan na yung sinasabi ko sa inyo. May kinalaman si Martin Romualdez dahil yung Makabayan Bloc, nakipag-meeting sa kanya, sa opisina niya. Nag-meeting kami, sila naman yung nagsabi publicly. Nag-meeting kami patungkol sa confidential funds. So, dun na semento yung partnership, kumbaga, ni Martin Romualdez at nung Makabayan Bloc. Na, kung makikita ninyo, pagkatapos ng September 25, lumabas, October 3, 2023, ang pangalawang AOM ng Commission on Audit. Kasi, paniwala ko, yung unang AOM, nakita ng Commission on Audit, wala tayong makukuhang ebidensya dito. Dadagdagan natin yung AOM. Gagawin nating, papahirapan natin sila na mag-comply ng documents. Bigay tayo ng isa pang AOM para may makuha tayong ebidensya. Ma'am, pwede natin explain ko ano yung AOM sa mga hindi nakakaalam po ng AOM. Opo. Ang AOM ay ito yung Audit Observation Memorandum. Na kung makikita nyo sa Office of the Vice President, lahat ng AOM namin, nasasagot namin. Kaya namin nakukuha yung unmodified opinion. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa Office of the Vice President. So ito yung binibigay nila ng Commission on Audit kapag meron silang mga tanong sa budget ng loob ng isang opisina. Tapos ikaw naman na doon sa OVP, sasagot ka, ito yon yung tanong mo, ito yung sagot niyan. Ito yung sagot. Pero makita nyo dito, nasagot namin lahat. Meron kaming notice of dismissal sa timeline. Makikita nyo rin kung kailan lumabas yung notice of dismissal. So nag-meeting sila, Martin Romualdez, Makabayan. 8 days after, lumabas ang pangalawang AOM. Noong, syempre alam ko na na impeachment ito.
Kasi lahat ng mga tao sa loob ng House of Representatives, naririnig naman nila yung usapan sa loob eh. Tsaka yung mga tiga Mindanao, nagkukwentuhan yan. So merong isang tiga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na tiga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan. So doon ko unang na-confirm. Itong ginagawa lahat, makikita mo sa pronouncements ng Makabayan, impeachment. Sa kanila nang galing una yun. Tapos confirm ko sa recruitment nila sa Martin Romualdez for President doon sa Mindanao. Anong year to? 2023. So, isang taon pa lang after yung manalo. Kasi kung makita nyo sa mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, tupad na pinamimigay nila sa bagong Pilipinas caravan nila. Kasi iniisip siguro nila, yun yung paraan kung ito yung vehicle, kumbaga, sasakyan niya papunta sa presidency, yung pamimigay ng pera kung saan-saan. Na hanggang ngayon, by the way, walang tumingin kung totoo nga ba yung mga recipients doon sa AIX at sa tupad at sa AKAP na nilabas na pera ng gobyerno. So parang sinasabi niyo po pala yung nauna yung idea na impeachment bago maghanap tayo ng ebidensya. Yes. So hindi yung, di ba, pag may kaso ka, titingnan muna kung anong nangyari, tsaka kakasuhan. Dito, nauna yung impeach natin, hanap tayo ngayon ng ebidensya. Ganun yung makikita mo sa timeline nila, sa lahat ng mga sinabi nila. Makikita mo siya. Nilatag kasi namin lahat eh. Paano ba ito nagsimula? Saan ba ito nagsimula? So makikita mo doon, lalong-lalo na sa word na still premature. Pero itong People's Initiative na lumutang din noon, kakambal nitong pagbibigay nila ng mga ayuda. Oo, kasi kung maalala ninyo, nasa kabinete pa ako noon. So, ang gusto talaga nila is Martin Romualdez for President para susunod siya kay BBM. Nasa kabinete pa ako noon. So, hindi nila ako maatake ng diretsahan. Ang ginawa nila, nag-People's Initiative sila. Kasi ito daw yung charter change na sinasabi. Ang gusto nila doon, baguhin ang botohan ng Senate at ng House para mas madali maka-amenda ng Constitution. Kasi sumabog ito, di ba? Kasi naggalit yung mga tao. Pinapapirma sila, tapos binabayaran yung pirma. Tapos minsan naman, pinapapirma sila, tapos sinasabi na, uy, ibibigay sa'yo AIX tupad. Tapos hindi binigay sa mga tao. Kaya sumabog yung People's Initiative nila. Namatay siya. At meron akong confirmation na alam ni BBM yung charter change. So kung makikita ninyo, dito sa timeline, nandun na tayo sa AOM, October 3. Noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya para sa akin. Si Senator Amy, maayos kausap na tao. So, tsaka kapatid niya. So, nandun kami. Kinonfront ako diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Tapos sabi niya, that's not true. Ganyan. That's not true, there's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So, nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, ito lang, economic provisions lang. Kasama na doon yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So dun yun, na-confirm ko
na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. Kung makikita nyo sa pag-alis niya, nandoon ako, bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig mag-mumble, yung may ganon, na hindi mo siya maiintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan, at yun lang yung ma-pick up mo sa sinabi niya. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, "Don't worry, I'll take care of you." So parang nagulat ako, na parang, nagsinungaling ka kagabi, na hindi mo alam ang impeachment. Kasi bakit ka naman magsasabi ng "I'll take care of you"? 'Di ba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya, halos mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi man nagsabi yan ng "I'll take care of you"? Tapos bigla, meron akong kinompronta sa'yo na usapang impeachment sa House of Representatives, ibubulong mo sa akin bago ka umalis, "I'll take care of you." Why do you need to take care of me? You know something. 'Di ba? Huling-huli kasi mga lalaki sa mga ano eh. Oo nga. Sa mga pambobola eh. Sa kanya po kayo tumingin. Pero I'll take care of you. Sinabi niya yun. So, anong dating sa'yo nun? Nung sinabi niya yun? Kung i-connect mo ito na meron siyang alam. Kasi never siya nagsabi sa akin na "I'll take care of you." Never. Simula nung nagkita kami, pinakaunang pagkikita namin, na para mag-discuss ng pagtakbo namin, ng unity team, doon sa kampanya, wala, yan siya sinabi. Hanggang, ano na yon, November 2023 na yon, first time mo magsasabi na "I'll take care of you" after kita kinonfront na pinagpaplanuhan yung impeachment ko dyan sa loob ng House of Representatives. So do you think na si Romualdez na nagpaplano, then here comes Marcos, sasabihin niya, "Akong bahala sa'yo, huwag kang mag-alala," or "I will take care of you," or kasama siya doon sa plano ng impeachment? Kasama siya doon. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo "I'll take care of you"? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. "I'll take care of you. Don't worry, I'll take care of you." Why should I be worried? 'Di ba? So, ibig sabihin, yung worry na nire-refer niya, yan yung binuksan ko na konfrontasyon. Bakit may impeachment? So, ang dating, parang dahil nabisto mo na, huwag ka mag-alala, relax ka lang. Parang ganun ba yung dating sa'yo? Oo. Akong bahala sa'yo. 'Di ba? "I'll take care of you." Akong bahala sa'yo. O siya nga talaga bahala kasi siya naman direktor ng lahat ng mga bagay na ito. So, tutuloy ko yung timeline. Malayo pa tayo sa ilang pages pa ito. So, ayun. So, December. Di ba maalala nyo, December, tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Wala na kaming, yung sabi ni Franz Castro, bakit 2.3 billion? Pagdating ng December, paglabas ng budget, approximately 700 million na lang yung OVP budget. Nalaman niya na nasa Davao ako. Pumunta siya sa Davao, si BBM. Tapos, akala ko, ang pag-uusapan namin ay yung pagtanggal ng budget ng OVP. Nung nakumakain na kami, wala sinasabi. Puro walang kwentang usapan na hindi mo alam saan papunta yung biglang ang pag-uusapan, rice fields, sa susunod yung swahe na kinakain. Na ganun, okay, sige. Parang ako, uwi na tayo, sayang yung oras natin dito. So, kumakain sila. Tapos, yung palabas na kami sa restaurant doon sa Davao City, ito na naman siya, yung kanyang pagbubulong na mumbling niya, na hindi mo alam kung takot ba itong magsalita, ayaw niyang magsalita, hindi siya makapagsalita, natatakot siyang mahuli siya sa pagsisinungaling niya. Ganun siya. Tapos sabi niya, ang nakuha ko lang sa sinabi niya, "Mag-ingat ka. Tuturuan ka namin." So ito na naman tayo. Mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? Yung tuturuan ka namin, yun ang hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon? Kasi ganun yun eh. Tuturuan kayo, ma'am, na kung ano yung isasagot, tapos ikakapahamak nyo. Baka tuturuan kayo ng mga bagay na ginagawa nila na hindi nyo ginagawa. Hindi, ma'am, pero na-observe ko doon sa sinabi nyo kanina, si Franz Castro na naman ang nagkomento doon sa budget nyo na billion. Tapos biglang,
bumaba. So parang nasusunod ba sa administrasyon na to itong mga makakaliwa, itong mga kakampi ng CPP, NPA, NDF? Parang ganun. Pagdating sa Duterte, nagsasama-sama sila ngayon pagdating kontra Duterte. Naiintindihan ko ang Makabayan Bloc kasi sabi ko nga sa inyo, may programa kami doon na tinapos talaga namin yung insurgency. Kasali sila sa Sinasahan sila. kasali sila. Wala yung stronghold nila sa Davao City, yung Paquibato District. Kasali sila doon sa mga sinurveillance, inimbestigahan, tiningnan kung saan sila pumapasok na mga lugar sa Davao City, ano yung sinasabi nila sa mga tao, ano yung parang pag-poison ng utak ng mga tao. Ganun yung naiintindihan ko Makabayan Bloc. Paano ba sila mag-operate sa Davao? Lalong-lalo na itong party list nila, yung ACT teachers. Oo, ang Makabayan kasi 'di ba is Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, tsaka ACT teachers. Ang malakas sa Davao ay noon nung nandiyan pa yung mga leaders nila, Bayan Muna, Anak Pawis, tsaka Gabriela. Yan yung malakas sa Davao noon. Paano sila? Pumupunta sila sa mga depressed areas. Yung mga tao ba na madali mo makumbinsi? Kasi panghahawakan na lang nila kung ano-ano ang any kind of hope na makita nila na makakatanggal sa kanila sa kahirapan. Doon sila pumupunta. Mga indigenous peoples, tribes, sa mga low-income families, sa mga informal settlers. Dito sila nagre-recruit ng mga kasamahan nila. Pag na-recruit nila, saan po nila dadalhin ito? Sa Davao City, kasi ganito, pag meron kaming nakukuha or nakakausap, hindi sila taga Davao City, doon sila nakuha sa Davao Oriental. Lagi yan. Davao Oriental, Compostela Valley, or as far as Surigao del Norte, tsaka itong kapitbahay namin, Agusan. Diyan sila nare-recruit, nadadala sila sa Davao. Kasi pala, sa kanila, palitan, hindi ka nag-ooperate doon kung saan ka galing. So, galing kang Davao Oriental, dadalhin ka sa Davao City. So, ganun yung, ito yung sa mga armadong grupo nila sa NPA. So, ang nagre-recruit before sa inyo, itong mga party list, tapos isasali nila dito sa teroristang grupo na NPA. Oo. Pero hindi mo kaagad makita yon kasi hindi lahat Hindi lahat ng nire-recruit nila ay umaakyat ng bundok. So, ang makikita mo lang, karamihan, mukhang matitino. Kasi hindi sila kasama ng NPA. Yung legitimate na mga advocacies nila, pro-women, yung mga ganon sila, kunwari Gabriela. Pero, yung iba doon, dahan-dahan ng hinihila papunta sa bundok. Kaya may makikita kayo ng mga namatay sa military operations na nagtataka na lang kayo na wala. Sumali ng Kabataan Party List, sumali ng Gabriela na wala. Tapos nakita na lang patay na sa military operations. Kasi yun yung mga ni-recruit galing doon sa, kumbaga, tinatawag nilang legitimate organization namin. Galit sila kasi hindi ko pinapayagan yung ganun. Galit sila kasi hindi mo talaga ako madala na pwedeng sabihin mo na lang tulad ng ibang mayor na tumahimik ka na lang or takutin tulad ng ibang mayor na parang, hindi ka mananalo dito sa lugar namin kung hindi ka magbabayad. Sa akin, hindi. Okay na matalo ako. Hindi lang ako sasama sa kausa, sa cause ninyo. Pero bilang mayor ng Davao City, gaano kayo ka-critical dito sa mga sa mga organisasyon na to? Critical ako pagdating sa recruitment nila sa mga tao papunta sa pagiging NPA. Pero sa kanilang freedom of speech, hindi ko yan kailanman pinakialaman. Pinapabayaan ko sila magsalita, magprotesta, at kung mag-rally, magprograma sa Davao City. Walang makakapagsabi sa kanila na pinigilan kami. Doon lang ako nagre-respeto sa freedom of speech. Labas doon yung mga illegal na ginagawa nila bilang isang terrorist organization ng mga NPA. Hindi talaga ako tumatahimik. So talagang palang ugat malalim na. Ika nga, Sa Makabayan, malalim. yes. Sa Makabayan. Kaya ito ang pumayag ng kay Martin na kayo ay ipa-impeach. Hanggang ngayon, sila pa rin ang namumuno sa impeachment ninyo. Yes, kung makikita nyo, meron silang endorsement. And when you were mayor, masasabi mo ba na yung confidential funds mo noon
nagamit dito. Merong portion, hindi lang kasi sa terrorism ginagamit ang confidential funds eh. Ang confidential funds, lahat ng national security issues na kailangan ayusin ng gobyerno ay ginagamitan ng confidential funds. So ang terrorism, isa lang yon. Ang insurgency, isa lang yon. Sa kadami-dami ng national security issues. And how important na, hindi lumabas into open yung kung paano ginagamit yung mga confidential funds na yan? Unang-una may batas. Yan yung sinasabi namin noon din sa kanila. Hindi natin pwede pag-usapan kasi may batas. Kaya nga confidential ang tawag dyan eh. Confidential yan, hindi dahil may anomalya dyan or merong hocus-pocus dyan. Confidential yan kasi pinoprotektahan niya yung buhay ng mga tao na nandoon sa organization, intelligence operations. Buhay ang pinoprotektahan dyan. So hindi ito limited, hindi ito limited VP sa anti-insurgency lang. Hindi. Kasama dito pati peace and order. Yes, oo. Broad kasi ang peace and order, 'di ba? Pero lahat ng components at problems sa issues sa peace and order kasama 'yon. Sa local, nadi-discuss nyo 'yan sa City Peace and Order Council. Pagdating naman sa region, nadi-discuss 'yan sa Regional City Peace and Order Regional Peace and Order Council sa ARPO. So madami yan. Madaming issues dyan na tinatakel ang syudad at ang region. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap